Hello, so ito yung reading natin for the sign of collectives. Collective, wala tayong specific zodiac sign. Importante yung pinaka-reading kung makarelate ka, makaresonate ka, maaaring ang reading na ito ay para sa'yo. So by the way, ako pala si Madam P. Yan din yung aking Facebook page. I-follow nyo na lang din ako dyan. And ma-appreciate ko kung magla-like, magko-comment, magsusubscribe ka dito sa channel na to. Let's start your reading. So ito, you do have here the 7 of Wands. So, ito yung main energy mo. So, sa nakikita natin dito with the 7 of Wands, medyo nandito yung eagerness mo or palaban ka dito no? Pagdating sa connection mo with this person, maaaring with the 6 of Wands, marami na rin naman kayo nabuo nitong person na to. And marami nang, kumbaga may mga naging accomplishment na rin. Kaya lang, dumating sa point with the 10 of Swords na nagkaroon ng ending or separation yung connection ninyong dalawa. Of course, masakit yun para sa'yo, pero wala ka namang magawa dito. Although gusto mo ipaglaban, the 5 of Wands, nakita tayo ng kaguluhan dito sa connection ninyong dalawa na naging dahilan para ito ay mag-end. Yung iba, pwede nagkaroon ng mga pag-aaway. Very challenging. The 8 of Swords, itong person na to currently is stuck sa situation niya ngayon. Hindi niya alam kung anong gagawin niya. Wala din naman siya magawa. Nasasaktan siya. With the 8 of Pentacles, nagpo-focus na lang siya might be sa kanyang career or, trying to focus sa ibang bagay para hindi siya makapag-isip or hindi niya masyadong pakaisipin itong ending na nangyari sa inyo. But although sobrang hirap at sobrang sakit din ito para sa kanya, pero tinatry niya as much as possible na wag magpaka-apekto or magpa-apekto dito. With the 4 of Swords, may mga bagay ka ngayon sa sitwasyon ninyo na tinanggap mo na. Masakit, pahirap, na wala man yung person para sa'yo. Pero nilaban mo naman hindi naman ibig sabihin na natapos yung connection ay wala kang ginawa. Nakita natin, nilaban mo, pinush mo. And ngayon, dumating ka na lang sa point na, sige, tanggap mo na. Minahal mo yung tao, nakikita natin na doon pa rin naman yung love. Pero, katulad nga ng isang taong namatayan, no? Hindi naman literal na kamatayan, but rather, pagkawala ng person na ito. So, yung pagkakawala ng person na ito sa buhay mo is naging dahilan for you to grow, and yung mga growth na yun, dun ka na lang nag-focus. Yung person, mahal mo, minahal mo, pero na-realize mo, kailangan mo ring mahalin yung sarili mo, kailangan mo ring mag-focus sa sarili mo, kailangan mo ring mag-focus sa mga bagay na nandyan sa buhay mo ngayon. At dahil wala siya, may rason kung bakit wala siya or nawala siya sa buhay mo, pero tinanggap mo na lang din yon. With the Queen of Cups, nakikita natin yung pagmamahal mo ngayon dito sa person na to, na hindi ka na naghihintay ng kapalit. Or kung tumating man or bumalik man yung pagkakataon sa inyo ng person na to, nakikita natin na parang nandun pa rin yung fully i-accept mo siya sa kung ano man yung mga nawala or mga nangyari sa inyo. Willing kang kalimutan or isang tabi na lang yon, and then magsimula or mag-focus na lang sa bagong buhay ninyong dalawa ngayon, kung babalik or dadating siya sa buhay mo. With the Queen of Pentacles, nakikita natin yung taas ng ego ng person na to. And there's a person na nakikita nating involved sa connection ninyo na feeling niya nanalo siya dito sa connection na to. Okay? Maybe there's a third party situation, yung iba hindi. It could be a mother figure or someone na against sa connection. Pwedeng ganun It depends. By the way, I'm doing the reading na naka-screen record ako and naka-picture lang yung tarot because unfortunately wala akong stand na available dito sa kung nasaan ako ngayon. So medyo maingay sa akin background, pagpasensya mo na lang yung mga dumadaan. Kasi po, nandito ako sa public place, no? Which is sa restaurant.
dito sa Naga Road, Las Piñas, which is yung iba aware na meron akong restaurant dito sa Las Piñas. And nandito ako ngayon, kaya medyo may ingay dito sa background ko na dumadaang mga sasakyan. Anyway, balik tayo dito sa reading. Yung person na to is feeling niya marami kasi siyang sinacrifice na dito sa connection. Kaya hindi rin siya para i-give up. Okay? And ito yung other person na lumalabas dito na could be very challenging yung naging connection ninyo ng person mo dahil sa kanya. And then, the King of Cups, you could be dealing with a soulmate or twin flame connection. Nandun yung willingness ibigay nitong person na to yung kanyang love towards you. Pero nandun sa, unfortunately, medyo mahina or mahina yung loob ng person na to compared sa'yo. As you can see dito sa picture, there's this King of Cups na medyo may edad na siya. I'm not saying na yung person is medyo may edad na. Compared to the Queen of Cups, which is a younger female energy. So, nandun yung parang ikaw, could be, you are this person na kung magbigay ka ng love, wala kang pakialam sa age or wala kang pakialam sa, kumbaga kung ano yung kaya mong ibigay. Pero itong person na to, nakikita natin yung kahinaan sa kanya with this King of Cups energy. Kumbaga, nandun siya sa point ng buhay niya na gusto ko sana, kaya lang hindi natin or hindi pwede sa ngayon. Okay? And alam niya kung saan niya ilulugar yung kanyang sarili. And nakita natin napapaikot siya nitong Queen of Pentacles na energy, no? Which is more on reality or kung ano yung mga nandyan, na mga kaya niyang, feeling niya mas marami siyang kayang i-offer compared sa'yo. And eto, unlike you, kailangan niya ng kapalit dun sa mga offer or sa mga bagay na binigay niya. Na which is, hinihingi or kinukuha niya yung kapalit na yon doon sa person na kakonect ninyong dalawa. I feel like this is a mother figure or a person. Sabi ko nga, pwedeng hindi siya love-related. It could be a mother na literal, na kumbaga siya yung nag-e-expect ng something dito kay King of Cups, which is your person, both of your person. In the near future, you do over the Seven of Cups. Nakita tayo dito ng realizations pagdating sa person mo or sa person ninyo. Regardless sa status ng connection ninyo, nakikita natin medyo may realization siya, especially with the Queen of Pentacles. And as you can see, the Seven of Cups is looking up, and kung makikita mo, nakatingin siya dito kay Queen of Pentacles. But also, if dito sa reading, this particular card, nakatingin din dito siya sa may upper right corner ng shelves, which is there's a cup but there's a snake, no? Lumalabas yon as a love kasi yung cups nagre-represent siya as love, but the snake is very karmic energy. So pwedeng there's love pero it's very karmic. Yun yung nakukuha natin dito sa connection ninyong dalawa. And I don't know, but some of you pwedeng may pang-ghost kasi nagpapakita din dito yung picture ng ghost sa shelf sa taas. So it's like may pang-ghost or pagtatago na ginagawa itong person na ito ngayon towards you or towards the connection kasi wala siyang magagawa. Nandun yung nakaharang yung other person na involved sa connection ninyo sa connection na ito. Kung bakit hindi siya nagiging possible, kung bakit nagkakaroon ng problema yung connection kasi hindi pinapayagan or hindi pinahihintulutan itong person na to yung person sa connection, person ninyong pareho. You are the star. So nakikita natin in the future, you are focusing on your goals. Diba? Yung mga bagay na gusto mong mangyari sa buhay mo. And the Nine of Swords, nakikita natin may mga problem nun. Unfortunately, there's problems talaga na may experience mo. And it is because nandun yung takot mo, yung masyado mong overthinking. So yun yung dapat mong tanggalin. Huwag kang mag-overthink. Okay? Gawin mo lang yung mga tingin mo dapat mong gawin. Mag-focus ka dun sa mga magagawa mo. And then, pagdating sa person na kakonect mo, or kakonect ninyo, there's reconciliation with the Three of Cups. Nakakita tayo ng reconciliation dito.
It might be not now or soon, hindi pa siya, pero huwag ka mag-focus doon. Just focus on yourself. And regarding dito sa problemang yung iba na-experience na ngayon, yung iba paparating pa lang, I can see that these are like nightmares, okay? Ibig sabihin, kaya mong gumising dyan, kaya mong alisin yung sarili mo dyan. Huwag ka mamblema kasi yung problema, masusolusyonan mo yan dahil hindi mo naman yan ma-experience or hindi naman yan dadating sa buhay mo kung hindi mo kaya yan. Lahat ng problema, pagsubok yan, na which is, katulad nga ng sa isang pagsusulit or isang test, kaya mo yung malagpasan. Basta ready mo lang sarili mo, ayusin mo lang ang sarili mo, and then you can handle every problem na dadating sa buhay mo. Hindi mo kailangan ng kusino man. At kung kailangan mo man, kusang ibibigay ni universe, ni Lord God, no, yung mga tao na tingin niyang makakatulong din para sa'yo. Okay? So, with regards naman dito sa person mo, you draw here the Two of Wands. So, nakakita tayo ng pagpaplano dito sa person na to in the future. Pero itong plano na to, more likely, the Strength card, it is like, I don't know, it feels like this is a major arcana. It feels like, itong plano na to has something to do with the connection niya with the other person. Okay? It's not yet clear kung ano yon, pero with the Page of Pentacles, parang may mga bagay lang siyang kukunin dun sa person na yon bago niya isakatuparan yung plano niya. Hindi pa clear kung ano yung plano, but there's something na kukunin siya dun sa person na yon para maging possible kung ano man yung plano niya na ito. So anyway, yun lang yung nakita natin dito sa iyong reading. Thank you for watching. I wish you well, I wish you luck. Please do like and subscribe. Maraming salamat po sa panonood. I-end ko na po ang reading dito. Maraming salamat and bye-bye.